Sir, anong purpose ng pagpunta niyo po rito? To show support to the BP and her chief of staff. Nakausap niyo na po. Nakausap ko na. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa inyo? Ano po napag-usapan niyo, sir? Ano lang, worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil? Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanina po. Si Laika. Okay, sir, anong thoughts niyo sa mga nangyayari nito? Para sa akin, it's a very Is this appropriate? Tingin niyo? very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional Facilities a place for convicted criminals. I've been the Director General of Bucor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very, very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Meron man kayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga ganon. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst. That's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba to ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo, aware na siya dito? I don't know. Wala pa kami kontak kasi kagabi pa ako, galing kong Baguio, natutulog ko sa Baguio noong alas 2. Ginising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Baguio para matingnan lang kung anong sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po ba kayong anything to help yung saklolo ni BP Sara? Well, pag-aralan natin, because we observe, even though, we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede makialam sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede makialam sa trabaho namin. So, yan ang binabantayan natin. Pero yung nga lang, nakakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbiktado itong tao na ito. Bakit doon mo kagad ipadala? Hindi pa nga akusado. Wala pang kaso na na-file. So saan you're saying na this is unlawful? When you say unlawful, pag-aralan ko pa. I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero saan, unreasonable. Naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng PNP ngayon? Base na rin sa sinabi ni Vice President. Walang pulis naman, sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan yan ng mga higher-ups nila na pumunta kayo doon to provide security, huwag rin natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just following orders. Andyan man sila to secure everyone, pati tayo.
Sen, follow-up lang po. Can you share to us some of the details na napag-usapan niyo kung meron man ni Vice President Duterte ngayon? Ano? Some details na napag-usapan niyo kung meron man po. Meron na ba kayong initial talks niya? Wala pa, hindi ko muna siya ginugulo masyado, hindi kami nag-uusap masyado dahil wala siyang tulog eh. Kawawa yung tao, walang pahinga, walang tulog. Yung sabi ko sa kanya, just leave it to me. I will be the one to thinking for everything na dapat natin gawin. Ikaw dyan, pahinga ka lang muna, patulog ka kay wala ka bang tulog. How about Attorney Lopez po? Nagkaroon ba kayo ng time? Yan, nag-usap kami. Ano pong sabi niya siya? Ang sabi niya is, worried nga siya. Worried nga siya na dadalhin siya sa Women's Correctional Facility. Para sa inyo, hindi tama dadalhin sa women's correct. Hindi talaga tama. Hindi talaga tama. Sen, At the present situation, she is right now, she is in right now, kailangan talaga niya ng medical attention. I don't know, dito ngayon sa hospital kung anong dapat gawin nila, pero dapat talaga hospital ang pupuntahan niya. And Veterans Hospital is another hospital na pwede siyang dalhin. On my part, Sen, kanina sabi ni VP sa ambush interview, quote-unquote attempted homicide yung ginagawa ng house kay Attorney Lopez. Ano po yung comment natin? Well, I don't know the circumstances behind that remark, no? Hindi ako makapag-comment dahil hindi ko pa alam anong nangyari, bakit nasabi niya gano'n. Alright. Thank you, sir. Salamat.